OFW kasambahay, laging nakasimangot, napakasuplada, napakataray. Naku, tigilan nyo po dito sa bansang Saudi Arabia. Iwasan nyo po yun kasi nakakaano po yun sa amo nyo, madam nyo, baka mas lalong na-high blood, no? Lalong, alam mo yun, pagkagising, tas makikita yung mukha mo, para kang tigre, parang lagi ka may problema. Naku, iwasan nyo po yun mga idol. So anyway, nandito nga pala ako sa labas, no? Ayan, school, college. Yan. Okay, so while naghihintay ako ng alaga ko palabas, college, so gumawa tayo ng content, no? Makapagbigay man lang advice sa mga kapwa ko ring OFW, lalo na sa kasambahay. Bakit ko tinatopic to? Huwag magsisimangot, no? Kasi nga, isang gabi, pumunta kami, kasama ko yung boss ko, pumunta kami doon sa parents niya. Kasi yung parents niya, ang kasambahay is yung Pilipina. Nakadalawang beses na ako pumunta doon. Ngayon, may bagong reklamo na naman yung mama ng aking boss. Bakit daw hindi na naman siya, hindi na naman nakikinig sa mga sinasabi. Okay? So, nung pumunta na kami doon, ito pa yung nakakalungkot, no? Kababayan pa natin, no? Pagpasok namin ni Sir, kinumusta siya ni Sir kasi mga Pilipina nakakaintindi naman ng English yun eh. Sabi ni Sir, di ko na pagkitin yung pangalan gabi na kasi good morning, how are you? Tapos binanggit yung pangalan. Alam mo ba, dire-diretso na kayo ko na kasi maot. Ano klase yun? Anak yun boss ko yun eh. Yung anak, di ba? Tapos nandun yung mama. So sinabi ng mama, okay tamo na ugali. Tapos sabi sa akin, lumingon si Sir sa akin, Russell, what happened? You talk, kinausap ko as Filipino, sa Tagalog. Sinabi ni boss kung ano daw problema niya. Bali second time na ito guys, second time kasi yung una ganon din yung ugali, nagdadabog, okay? Sinasabihan na wag mo na mag-cellphone habang di pa tapos ligpitin yung yung mga pinggan, hindi pa tapos yung hugasin. Naintindihan po nila yon nung bago pa lang. Pero kung isabihin mo kung bago ka, actually hindi po bago siya doon sa bahay. Pero dati na po siyang OFW. Imagine nyo guys, harap-harapan yung kainan nila, tapos yung sala malapit lang, nakatanaw ka eh. Tapos andun niyo po yung hugasin sa lamesa, hindi pa nalilinis, may kalat sa baba, nagse-cellphone. So hindi po bawal sa kanila yung nagse-cellphone, mababait nga sila sa mga Pilipina eh. Ang point lang ng amo ng babae, si amo ng parents ko, na tapusin niya yung trabaho. Okay, magwalis, maglinis kasi yung mga yan, napakalinis po yung mga Saudi, lalo na yung mga babae. Yun lang naman kasi may edad na rin po kasi yung babae. Kaya napakabait, lalo na yung lalaki, sobrang bait si baba. Kaya nagtagal po yung mga kasambahay nila. Dalawang Pilipina guys, 10 years nagtagal. Kung hindi lang nag-asawa, yung isa nag-asawa na ibang lahi, pero pinayagan pa rin Imagine mo, tinulungan pa, pinaaral pa. Ganon sila kabait. Kaya nagtataka yung amo kong babae, yung tanging itong katulong lang na Pilipina, lagi nakasimangot. Kahit nga ako, tinanong ko, kumusta? Bakit lagi ka nakasimangot? Tinawag na naman ako para kausapin daw kita. Lagi nakaganyan mukha, nakatigre. Kahit ako, kapwa ko Pilipino So, yun, tinanong ko kung may problema ba sa pamilya niya, sa anak niya, sa husband niya, para sabihin mo. Kasi ang sinasabi lang naman ni Madam, simpleng instruction, wala sa isip. Okay, simpleng instruction lang, paulit-ulit, hindi sinusunod. For example, yung basurahan, di ba? O galing niya, yung mga kasambahay, makinig po kayo, di ba? Ang rules dun sa bahay nila, okay, di ko alam kung anong rules nyo dun sa bahay kasi ako may sarili ding rules kami dun sa kasambahay. Kasambahay namin, ibang lahi. So, ang gagawin, kasi yung driver ng parents, ng boss ko, is nasa labas, ang kwarto. Ano yung instruction lang naman, okay, pag magtapong ka ng basura, okay, pag nag-doorbell yung driver na kunin yung basura, that's the time, saka mo ilabas yung basura. Ang ginagawa nitong Pilipina na yan, nilalagay niya yung basura, nilalagay niya sa labas ng gate, ang daming mga pusa doon, mga hayop. Ayaw ng amo ko ng babae kasi nagkakalat sa labas, mga daming mga langgam, di ba? Pangit yun. Tabing kalsada, garahean pa nila, di maganda yun. Yun lang naman yung simpleng instruction. Kasi at least nasa loob yung basura, pag nag-doorbell, saka alam mo, sabi sa akin ng katulong, nasa taas na ako, nagpapahinga na ako, pero maaga pa daw yun dapat inilalagay na niya para hindi na siya maistorbo. Hindi po, mali po yun. Kasi sabi sa akin ng amo, ng babae, alas 10 pala ng gabi, wala na siyang trabaho kasi tatlo lang po sila yung nandun sa bahay, dalawang mag-asawang matatanda, yung isa kapatid ni Sir na binata, at hindi lang po lagi yan, minsan once a month, twice a month lang siya, at may sarili lang pintuan niya, yung bahay niya, kasi nga stewardess po yun. So usually dalawa lang talaga yung matatanda at hindi na malaking bahay, up and down lang siya, pero maliit lang. Kung tutuusin, napakaswerte mo kabayan, sabi ko, kasi
dati, may mga bata yan dito, mga kapatid ni Sir, dalaga. Ngayon, mga nag-asawa na, wala ka ng trabahoin masyado. Ito lang yung dalawang matatanda. Itong maganda sa mag-asawa, yung matatanda. Tinatanong yan kung ano yung gusto mong pagkain na Filipino food. Pag bibili ka namin sa labas, sumama ka para may lulutuin kang Filipino food. Baka namimiss ka, hindi raw naimik. Imagine mo yun, kahit ikaw Pilipina, hindi ako inano yung kasambahay natin kasi tinutulungan ko yan, ni-explain ko. Kasi may pamilya din po, may 3 anak din po yung kasambahay, yung kababayan natin. Isang 20, may 18 at saka 16. Pinapaaral niya. Kaya tinatanong ko siya, masaya ka ba na nagdandito, nagtrabaho? Kasi nabanggit ni Sir nga pala, uuwi daw siya sa Pilipinas. Pupunta daw siya sa embassy na maghanap ng bagong employer. Sasabihin niya sa agency. Kaya pinapunta ako ni Sir kung totoo ba talaga yon. Sabi niya hindi naman daw siya uwi sa Pilipinas kasi wala pang ipon. Gusto lang niya pumunta sa embassy para daw maghanap ng bagong employer. Sabi ko, hindi ganun yung basta-basta. Kahit agency yan, hindi pa tapos yung kontrata nyo. At saka anong dahilan mo para ganun lang? Hindi ka lang kasi nakikinig. Sunod, makinig ka. Yon. So pinayuhan ko na magandang aral. Alam mo, dapat masaya ka kasi hindi ka ganun kahirap. Pangalawa, nabigay mo yung tamang financial sa pamilya mo kasi may college ka, binata at dalaga, maging masaya ka. Tinatanong ko kung masaya ba yung mga anak mo, naibigay mo ba yung gusto? Yes, yes, yes. Tinanong ko kung okay na ba yung pagkain mo, okay naman daw, 'di ba? Wala namang problema daw eh. So, be happy tayo. Lagi kang ngiti. Ngayon, pinapatawa ni Sir, hindi talaga tumatawa hanggang sa kunting-kunting ngiti na pangaralan. Sabi lang naman ni Mama, kung may problema ka, sabihin mo lang kung sakit yung katawan mo. Kasi kung nga masakit ang katawan, hindi naman alam nung matanda kung masakit ang katawan. Okay? So, swerte lang po tayo sa mga amo na mababait. Pero pag may mga salbahe, hindi maiwasan yan. So, hindi ko na po control yun. Kasi kahit ako naman, pag laging nakasimangot, laging pasigaw, magsisimangot din ako. Pero, huwag natin daanin sa pagdadabog kasi talagang minus na ni Mama, yung baba, yung ina ng parents ko, dagdabog ng pinto, ganun daw yung Pilipinas. So hindi tama po yun, matanda, may edad na po yun. Kung nagtataas man sila ng boses, kasi mali mo rin. At saka hindi, normal lang po sa kanila yung magtaas ng boses sa kanila. Pero hindi yung galit, sabi ni Mama. Kasi wala naman siyang point, bakit siya magagalit? Gawin lang po yung trabaho niya bago siya magsiselfone o ano man ang ginagawa niya. Punas lang naman ayusin lang naman yung linis. Kung hindi niya kaya, tulungan siya. Pagtutulak ng yung upuan, yun, minus na yun, mabait talaga yun. Yung Mama, 'di ba? Kaya 'yun, nung paalis na kami, okay na naman sila. So pinangaralan ko si kabayan na may trabaho tayo, kumikita, as long hindi ka ginawa ng physical, hindi ka sinasaktan, sabihin mo sa akin, i-report natin, pero hindi naman wala daw pagka lahat-lahat naman yun lang yung talagang trabaho. Kahit yung driver nagsabi sa akin, hinatid ko na rin sa airport, wala sa isip, pag magsinabihan ka, sa pagsinabihan, gaganon-ganon lang, tapos hindi naman ginagawa, parang lipad yung utak, parang ganon. Okay, so yun yung payo ko sa mga kasambahay din, pag alam nyo babae itong amo, okay, huwag masyado maging mataray, huwag abusuhin, i-treat nyo rin po sila sa pamilya nyo, i-treat din po natin sila bilang isang pamilya natin, kasi sila po yung nagbibigay ng pagkain, financial sa ating mga anak, mahal sa buhay sa Pilipinas. Dapat tandaan nyo po, kaya tayo nandito magtrabaho. Yes, hindi po ako doon sa iba na mahigpit talaga ibang amo, nananakit, inabuso. So sabi nga, sortihan lang talaga tayo sa nagiging amo natin. So ngayon, kung mapalad ka, napakaswerte sa amo mo, be thankful, always smile, nakangiti, hindi nga nangingiti di ba? Binibiro nga ni Sir so yun, naging maayos naman. So yun lang po yung ma-advise ko sa mga kasambahay. Okay, lagi po tayong maging masaya, okay, kahit mahirap yung trabaho. Kahit ako naman pag nag-iisa, sinisigaw ko na lang kahit pagod na ako, utos na utos, bel mo ko doon, normal lang po yan sa atin. Ilabas nyo lang, huwag nyo ipakita sa mga amo, okay, ilabas nyo lang, tapos mawawala rin naman. Isipin nyo, ay, kaya ako nandito para sa mga anak ko. Yung pera, papadala, masaya yung mga anak ko, yun po yung mahalaga. Okay, pero iba na yung usapan pag sinasaktan ka na. Iba na po yung usapan pagdating sa ganyan. Kontra na po ako doon pag ganun. Okay? So, yun lang. I hope may natutunan po kayo lahat mga kasambahay o hindi. Lahat ng OFW. Lagi po tayo nakangiti. O kahit mukhang suplado, mukhang di tayo palangiti. Ipakita nyo lang sa words na maging tanggap nyo sila, maging masaya po sila. Masaya din po tayo. Parang ganun. Para yung blessing natin pumapasok. Pag lagi nakasibangot, ay wala. Maubos yung buhok natin tulad ko. So yun lang guys. Kung may natutunan po sa video na ito, and then of course, subscribe na rin po kayo, then share nyo na rin yung video. Kung may mga tanong kayo at nakarelate naman kayo dito sa video na ito, i-comment nyo naman po yung karanasan nyo bilang isang kasambahay o bilang isang OFW sa inyong amo. Okay? Share this video. God bless and bye-bye.